Good morning guys, welcome to my channel again guys, to my YouTube channel. So welcome to the Snow World Winter Country at ito, as you can see, the field is covered by snow. So the houses are beautiful and then the houses are beautiful and in winter it's a little bit brown because of the no leaves. But this kind of trees is very strong in winter, is still alive in winter time as you can see. The giant Christmas tree. So, Christmas tree nga yan guys, sa totoo lang. Kasi yan ay lumaki na ng lumaki. Kaya pati doon sa kabila. Oh. So, yan. Ganda oh. Ganda ng kalsada. Makikita mo. Kaya lang parang, alam nyo guys, minsan pag lumalabas tayo, kami, parang akala mo kami na lang mag-isa, parang ikaw na lang mag-isa na tao kasi nakikita natin walang katao-tao, ang lapad-lapad tapos walang katao-tao. Kaya kailangan talagang matigas ka sa matigas ka sa puso, hindi pwedeng iyakin dito. Kasi lahat naman ng mga tao busy-busy, tapos karamihan sa kanila hindi na lang lumalabas kasi nga dahil sa sobrang malamig. Kung lalabas man sila kagaya natin, kagaya ko na naglalakad lang ng half hour, mamalingke, ayan, siyempre pag day off lang. Pero pag may trabaho, siyempre hindi na. Sa bahay na tayo. Relax-relax, luto-luto, kain-kain, ganun lang. So, grabe no, diba guys, ayan oh. Ganyan ang dinaanan natin. So, madalang lang umanong mga sasakyan dito. Dumadaan kasi ito ay parang mga subdivision. Tapos karamihan ditong dumadaan is yung mga nagsushortcut. Pero ang ganda dito guys sa March, from March, middle of March kasi springtime. So, tumutubo na yung mga dahon yan unti-unti. Tapos, may mga bulaklak na. So, yan. Ang lamig pero kapag nasa more than 10 minutes ka nang naglalakad, nararamdaman mo na unti-unti nang umiinit yung katawan mo. Kagaya niyan, ayan oh, puro mga subdivision, mga bahay. Saka dito naman sa kabila, puro field. Yan naman yung taniman nila ng mais. At yun naman ang lumang bahay. Ayan. Hindi lang sa Pilipinas may lumang bahay guys, dito din syempre. Grabe. Ang lamig. So kung gusto ninyo, sabi ko nga, kung gusto ninyong pumunta dito, mag-apply lang kayo sa True Agency or sa POAA, magtanong-tanong kayo kung saan pwede. So halimbawa yan, may dumaang sasakyan, oh. Yan. Grabe guys, ano. Imagine niyo dati, yung may naglalakad din banda doon, oh. May asong kasama. Karamihan naman kasi dito, may mga pag walang anak, may mga aso silang kasama. Mayroon silang mga alaga. Kaya yun ang katwiran nila, kaya sila naglalakad kasi meron silang aso. So, yun din yung the best idea na bakit naglalakad-lakad yung mga tao. Kasi dahil nga sa alaga nilang aso. Sa atin kasi hindi naman may mga aso din sa atin na talagang pinapasyal. Pero karamihan kasi sa mga tawag dito, sa mga aso dati sa atin sa Pilipinas, mga askal, di ba, yung sa kanto lang, tapos sa bagay siguro sa mga mayayaman kasi, di ba, iba sa mayayaman kasi, di ba, meron sila talagang may mga alalay sila, or meron silang mga katulong, tas yun ay nag-aano sa kanila, tumutulong sa kanilang ipasyal yung mga diba, yung mga animals, yung mga aso. So alam nyo guys, sa Pilipinas kasi uso ang katulong, at saka sa Singapore, ayan, sa Hong Kong, kung saan man. Pero dito kasi sa amin, sa bandang Europe, Switzerland, saka Austria, hindi naman uso kasi ang katulong dito. Kasi ang mga tao dito,
bata pa lang sila, tinuturuan na silang mag, alam mo yun, mag linis sa sarili nilang bahay, o kaya mag, after ng trabaho, sila na maglinis, sila na magluto, at saka mamalingke, ganoon. Tapos kaya, nasasanay na yung mga tao na hindi sila, hindi na sila hindi na sila kumukuha ng katulong dito, kasi lalo na pag kumuha ka kasi ng katulong dito, i-register mo yun sa insurance. Siyempre babayaran mo yun. Kaya hindi naman nakakaya yan ng karamihan dito na kukuha pa ng katulong sa Pilipinas, kasi nga ang mahal-mahal lahat. Hindi maaprubahan ng gobyerno, kasi hinahanap yan ng gobyerno yung kung magkano yung kita, makukunin yung tao. So dito kasi hindi pwedeng basta-basta ka lang kukuha ng katulong, kasi tinitingnan nila kung kaya mong ikuha na ng insurance, tapos may sariling kwarto yung katulong dito, hindi pwedeng patulugin mo lang sa kusina. So hindi ganun. So nandun na yung tao naglalakad. So hindi ganun na kagaya sa Pilipinas. So siyempre, sa atin kasi ang mga katulong sa atin, swerte nila kapag mayaman talaga, yung sobrang mayaman yung amo nila, kagaya ni Small Laude, Chris Aquino, yan sila Siska Garcia, yan. Kasi yung mga yan is talagang kayang-kaya nila magpasweldo ng tao at ng mga alalay, at kayang-kaya rin nilang um, patayo ng extra na kwarto para sa kanilang mga alalay. So yun naman kasi ang the best talaga, guys. So yun pala ang gusto kong pag-usapan natin. Isa pa yan na gusto nating pag-usapan na. Bukod doon sa ugaling mataray, kasi di ba ngayon, viral ngayon yung ugali ng mga trabahador doon sa employee doon sa Philippine Embassy sa Italy. Kasi nangyayari naman talaga yan na may mga matataray naman talaga at mga masusungit na mga trabahador sa kahit sa ang sangay ng gobyerno or sa private. Talagang meron. So para sa akin is yung mga masusungit na tao dyan, magbago na kayo. Saka yung mga matataray. Kasi kahit naman sabihin nyo na ay maganda kayo or sexy kayo or mas may kaya kayo or mas may pinag-aralan kayo. Pero hindi naman kasi yun ang katwiran para magsungit tayo, di ba? Hindi naman yun yung talagang rason para sungitan natin ang isang kapwa-tao natin. Kasi, di ba, kagaya nga ng sinasabi ko is lahat tayo is may araw na masungit tayo, kulang tayo sa tulog, ayan, di ba? So, mas maganda is galingan natin kung paano natin itago yung ating emotion na dapat palaging balance. Tsaka kung mainit ang ulo, wag na lang magsalita. Wag na lang mangirap ng mata. Minom na lang ng kape, ayan. Pasayaw-sayaw na lang, pakanta-kanta, ayan. Para matabunan yung natin, bad mood natin. So, ayan ang chapel, guys, sa harap natin. Chapel na maliit. So, daan tayo dyan, magdasal tayo. Talagang pag dumadaan ako dyan, guys, talagang nagdadasal tayo, kasi